Dear Kuya Poy, ako po si Jam, 25 years old mula dito sa Taguig. Debate po ngayon ng ilan kong mga kakilala ay kung ano nga raw ba ang mas okay na makarelasyon. Yun daw po bang galing sa long-term relationship o yung galing sa short-term lang pero marami nang nakadate o naging jowa. Isa po kasi rito ngayon ang gumugulo sa isipan ko sa nanliligaw sa akin na si Hans. Nakilala ko po itong si Hans sa friend of a friend. Kumbaga, ay inireto sa akin. For months of talking through chats and video calls, aaminin ko pong napalapit na rin ang loob ko kay Hans. Marami po kaming mga similarities at halata namang interesado at seryoso siya sa akin. Hanggang sa dumating na nga po ang araw na nag-decide na kaming magkita ng personal, Kuya Poy. Now-open naman po sa akin ni Hans, bago pa man ang aming pagkikita, na may mga naging ex na siya at naka-casual date. Pero hindi ko akalain na literal na sobrang dami pala. Nasabi niya rin sa akin noon sa personal na hindi lang isa o 3 beses ang naranasan niyang date kundi umaabot daw ito ng 40 times. Kung tatanungin niyo po ako kung baka naman iisa o 3 babae lang ito, tinanong ko na rin po siya. Hindi raw po, dahil siya mismo ang nagsabi na maximum of dates niya sa isang babae ay aabot lamang ng 2 to 3 times. At sa dinami-dami ng date niyang yun, nasa 3 o 5 lang po yata yung nauwi raw sa seryosong relasyon na hindi pa mga nagtagal. Hindi naman po ako kumukontra sa mga taong katulad ni Hans na gustong mag-explore, kumilala ng mas maraming tao at i-assess kung anong uri ba talaga ng partner ang gusto nila. Pero sadyang na-overwhelm lang po ako sa dami ng dates na napuntahan niya na. Sinabi niya po yan sa akin at ikinuwento na parabang wala lang. Parang ang dali-dali lang para sa kanya. Aaminin ko, Kuya Poy, may pagkamaselan po ako pagdating sa pakikipag-date. Kaya sa buong buhay ko, ay ito pa lang po ang 3 beses na sinubukan kong harapin ng personal ang isang lalaki para sa date. Hindi po kasi ako yung naniniwala sa casual dating, kaya once na pumayag ako na kitain ka in person, that means I'm giving him the green light. And possibly, gusto kita at interesado akong mas makilala ka pa. Matapos po ang date naming yon ni Hans, hindi ko po maiwasang medyo maging judgmental sa kanya at mapaisip kung ano nga ba ang purpose niya para makipag-date sa ganoong karami at iba't ibang mga babae. To think na isa lang ako doon sa mga yon. Sa ngayon po, aaminin ko, Kuya Poy, nag-uusap pa rin kami ni Hans. Pero hindi ko pa po diretsahang masabi sa kanya na nagulat talaga ako doon sa dating experiences niya na ikinuwento niya sa akin. Kuya Poy, itutuloy ko pa ba ang pakikipag-usap ko kay Hans? Totoo nga kaya na ang mga sinabi sa akin ni Hans ay puro katotohanan? O baka nagpapasikat lang siya sa akin? Gusto ko siya, pero mukhang hindi kami magkasundo pagdating sa pakikipag-date. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Jam.
Napakinggan nga po natin ang kwento na ibinahagi sa atin ni Jam dito sa Dear Kuya Poy, kung saan ay meron na sana siyang nagugustuhan na manliligaw na si Hans. Nga lang ito palang si Hans ay gusto yung casual dating lang, wala namang masama doon. Nga lang sabi nga nitong si Jam nagulat siya sa dami. Sa dami pala ng mga idinedate naman nitong si Hans. Yun naman ang hindi ko magets dyan, ano? Pero ito, para sagutin natin at matulungan nga si Jam, ano, sa nasa dilemma ba siya? No, I don't think so. Parang nangihingi na lang ng confirmation itong si Jam, ano? Dahil kailangan maipaalala sa iyo, Jam, dapat malinaw sa'yo yung standards mo pagdating sa dating. Hindi pala ikaw yung tipo na i-date mo ko tapos ang dami kong kasabay. 'Di ba? Okay lang naman para sa akin, manageable kapag may nangyari na total nagde-date pa lang kayo, getting to know each other, 'di ba? Meron kang isa pala na kasabay or dalawa at the most. Pero ang dami. Ang dami pala mga idinedate nitong si Hans. Ano ba talaga ang gusto nitong si Kuya? Ayan, yes, gusto mo nga siya, sabi mo nga, kaya kinita mo na siya no? Pero hindi mo gusto yung style niya ng dating. Papaano yun? 'Di ba? Pero para dito nga sa nangyaring ito, mabuti na rin na sinabi nitong si Hans na iba pala yung definition niya at overwhelming para sa iyo nung casual dating na ginagawa niya. Dahil meron din ako mga kakilala, yan, casual dating lang naman but not necessarily pagkarami-rami ng mga pinagsasabay-sabay. Okay, hindi naman umaabot sa ganun. Nakatulad ng kwento nitong si Hans sa'yo. Mali ba siya? Hindi naman siguro. Not necessarily. Pero meron siyang makakarelasyon na makakatapat. At ang hanap talaga ay yung exactly katulad nitong si katulad ni Hans. 'Di ba? Ganun yung gusto. But hindi talaga ikaw, Jam. 'Di ba? Kaya kung yung confirmation na pagpapatuloy pa ba ang pagpapaligaw? No na. Wag na. I-save mo na yung sarili mo doon sa stress na pwedeng mangyari, 'di ba? At para matigil na rin yung pagiging judgmental mo dito kay Hans, baka maisip mo pa dyan, ang dami-dami ng mga i-dinate. Date lang ba talaga yan na, 'di ba? Baka hindi lang casual date yung mga nangyayari. Baka may mga casual something else pa, 'di ba? Kung hindi yan ang tipo mo, Jam, umalis ka na diyan sa dating ninyo, 'di ba? Pwede ka na magsabi na hindi ko kaya yung maisabay ako. At parang ang dami yung mga aplikante kay Hans. Lumalabas kanina may tanong ka rin, totoo kaya itong sinasabi ni Hans? Pwedeng totoo, pwedeng hindi, pwedeng minamadali ka kasi niya na ang dami mong kasabay. Kaya kapag hindi ka naging agresibo na sumagot agad sa akin ng oo, wala, maraming waiting. Yung iba naman, yabang lang. Pero kung ano man ang dahilan niya, hindi yan ang I don't think that's the relationship that you're looking for, Jam. Itong katulad ng kay Hans. Kasi mukhang mahirap para sa iyo yung magtiwala dahil sa panliligaw pa lang, parang hinahanap mo na yung katapatan, yung focus. Sige, wag muna yung katapatan yung focus lang sa'yo. Gusto mo ba talaga ako makilala? Kasi kung ang dami-dami ko palang kasabay na idinedate mo, papaano mo ko makikilala? Baka makalimutan mo na kung ano yung ugali ko. Ni apelyido ko, baka makalimutan mo sa dami ng idinedate mo, di ba? O yung address ko, baka makalimutan mo rin. Wala kasing focus, di ba? Kaya maganda sa pakikipag-date, you are decided talaga, di ba? At merong some sort of commitment din naman para makipagkilala doon sa potensyal na makarelasyon mo. Hindi pa pwede na ang dami-daming, 'di ba? Kahit kapag ka nakikipag-usap tayo sa tao, kapag ka ang dami-dami mong kausap at lahat 'yon nagsasalita, walang katatapusan na maganda 'yon. 'Di ba? Isa-isa ang pakikipag-usap natin. Kailangan naka-focus. Ayan. Jam, good luck. Doon ka na sa susunod na manliligaw. Sana hindi ka tulad ni Hans. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy,
Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.